Ang ating pong gagawin ngayon ng reaction video ay mula po kay Kaalam PH. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And please subscribe din po sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng reaction video. Title po nito, All Out War. Japan may matinding plano para matalo ang China. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa kasalukuyang panahon kung saan lumulutang ang China bilang isang lumalaking puwersa sa militar sa Asia, isang bansa ang tila nakalimutan ngunit bumangon muli mula sa kanyang pagkakahimbing dahil sa kanilang kasaysayan at lakas noong World War II, ang Japan. Habang marami ang nagtataka sa katahimikan ng bansang ito, tila unti-unti itong nagigising at handa ng hamunin ang China sa kanilang agresibong hakbang sa rehiyon. Ngunit, handa ba talaga ang Japan sa isang labanang mas malawak laban sa China? Ano ang mga hakbang at plano ng Japan upang matugunan at mapantayan ang sleeping giant ng Asia? Bago tayo mapunta sa topic, ating alamin ang nakaraan ng relasyon ng Japan at China. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Nagsimula ang kanilang malalim na koneksyon noong 1860s. Maraming estudyanteng Chino ang nag-aral sa Japan at naging susi sa suporta ng China laban sa imperial na dinastiyang Qing noong 1912. Sa pagitan ng mga dekada ng 1880 hanggang 1945, nagkaroon ng mga alitan at labanang naganap sa pagitan ng dalawang bansa dulot ng mga pagsalakay at patakarang kolonyal ng Japan sa mga teritoryo ng Taiwan, Manchuria at iba pang bahagi ng China. Sa wakas noong 1945 ang Japan ay napilitang umatras sa gitna ng laban. Simula noong 1950, ang ugnayan ng Japan at China ay lumala dahil sa mga tensyon dulot ng Korean War, Cold War, at iba't ibang usapin kaugnay ng Japanese war crimes sa China. Isipin nyo, ang Japan talaga noon ay hindi po talaga basta-bastang bansa. Talaga pong sobrang agresibo po ng bansang yan. Alam nyo naman po, nasa history na rin po yan, yung Japan, dahil talaga pong marami pong bansa talaga ang sinakop din po talaga ng Japan. Ganon din po katindi talaga ang bansang Japan talaga. Subalit sa kasalukuyang ika-21 siglo, lumawak at umunlad ang kanilang kalakalan at ugnayang bilateral kahit sa kabila ng hindi pagkakasundo sa mga usaping geopolitika. Noong 2022, parehong mga bansa ay nagdiriwang ng kanilang ika-50 anibersaryo ng pagiging mas malapit at normalisasyon ng kanilang ugnayan. Sa mga taon ng 1920, nagsimula ang Japan na itaguyod ang kanilang pang-ekonomiyang interes sa rehiyon. Ngunit noong 1931, nagsimulang gamitin ng Japan ang mas agresibong pananakop sa kanilang mga teritoryo. Tama. Mula noong panahon ng Showa, ang Japan ay nagtangka na sakupin ng Manchuria para sa kanilang pansariling benepisyo. Ito ay naging sanhi ng tensyon at insidente sa rehiyon. Kumbaga kung yung history ng Japan, kumbaga sa sila po talaga ang antagonist noon. Sila po talaga yung agresibong manakop, agresibong mangharas din, ganun, Kumbaga parang sa modern day ngayon, sila yung China dati, tong Japan. Pero ngayon po, 'di ba, nagbago na po yung Japan. Talaga pong doon na po sila sa tama. Kumbaga protagonist na po ngayon ang Japan. Ngayon naman po ay pumalit naman po talaga sa ganung role, Yung China naman po ngayon ang gumagawa ng lahat talaga ng pananakop. Which is kahit doon naman po rin talaga, ganyan pa rin po talaga yung Japan, nananakop. Pero kumbaga yung consistency po talaga, yung China po talaga, hanggang ngayon talaga ganyan talaga sila. At talaga yung mga ginagawa po talaga nila sa West Philippine Sea ay hindi po talaga naayon sa UNCLOS o sa international law. Kumbaga, sariling batas din ang iniisip nila, wala silang pakialam international law. Samantalang itong Japan, which is may pinatunayan at po talaga, lalo na nung World War II, talagang masasabi po talaga natin na mabagsik na bansa po talaga ang Japan. Kumbaga. At ngayon nga po, sinasabi nga nila, sleeping giant po talaga. Ngayon po ay tahimik po ang Japan at nasa pro-peace na po talaga ang Japan. Nakaalyado na po talaga natin sila. Dati po, di ba, talagang sinasakop nga po tayo yan, pati po ang
ibang bansa tulad ng South Korea. Kaya nga po nagkaroon po ng Battle of Yultong, di ba, na tumulong po ang Pilipinas noon. Kalaban po noon talaga yung mga Japanese. Kaya ito po ngayon, no, nasa magandang kalagayan na po, nasa magandang pag-iisip na po ang leader talaga ng Japan, no. Kumbaga pro-peace na po talaga at kalaban po talaga ng lahat ang China. Tulad ng Mukden Incident noong 1931 na nagresulta sa pagtatatag ng isang papet na estado, ang Manchukuo. Sa pagitan ng 1831 at simula ng ikalawang digmaang Sino-Hapones noong 1837, nagkaroon ng mga labanan at ugnayan sa pagitan ng Japan at iba't ibang grupo sa China. Ang mga pangyayaring ito ay nagresulta sa iba't ibang kasunduan at kasunduan pampolitika at nagpapaloob ng pressure sa China upang sumunod. Sa kabila ng mga alitan, nananatili ang tensyon at kalituhan sa bansa, kabilang ang pananatili sa digmaang sibil. Naging mahirap ang sitwasyon at kinailangan ang suporta mula sa iba't ibang bansa, tulad ng Soviet at Alemanya, upang makamit ang mga layunin ng nasyonalistang Chino. Sa ganitong panahon, namamayagpag ang China bilang isang malakas na bansa na kinikilala sa buong mundo, na lubos na kabaliktaran sa kalagayan ng Japan noong sumunod sa World War II. Ang Japan ay nagpahayag ng pagsisisi sa kanilang nakaraan at nangakong hindi na sila magtataguyod ng militarisismo at hindi na gagawa ng anumang aksyon na makakasama sa pandaigdigang kaligtasan. Yan ang mangyayari rin talaga sa China. Pagdating po ng araw, pag nagdeklara ng gera yung China at natalo talaga sila, kung ano po yung sinabi ng Japan na yan na rin po malamang ang gagawin din ng China, na magsisisi sila sa kanilang ginawa. Kasi wala po talagang magandang pinatunguhan po talaga yung gera. Isipin nyo, di ba, natalo po talaga yung Japan nun. Pero masasabi po talaga natin na hindi po basta-basta po ang Japan. Porque po tahimik po sila ngayon ay kala nila o kala ng China mahina ang Japan. Hindi po. Eksperyensado po ang Japan po talaga sa gera kung tutuusin. Kung tutuusin, kayang-kayang labanan din talaga ng Japan ng sabayan talaga ngayon ang China. Hindi, grabe po ang technology ng Japan po talaga. Sobrang ahead of time din po ang technology po doon. Kung kayo po ay nakarating na po ng Japan ay alam nyo po ang mga tinutukoy ko. Kasi po yung ako po yung nasa Japan, pabalik-balik po ako, no? Talaga po makikita mo doon. So para kang alien kung first time kang sasampa ng Japan o makakapasok ng Japan. Para kang alien, maninibago ka talaga, makukulture shock ka talaga. Sobrang advanced ng technology sa Japan po talaga. Kaya hindi po basta-basta talaga ang Japan. Hindi po porque tahimik sila ngayon at ayaw nila ng gera ay ganoon na po talaga sila, no? Na sobrang may isip po ng China na mahina. Hindi po, malakas po ang Japan talaga. Dahil dito, unti-unti nang humina ang kanilang puwersa sa aspetong militar. Sa kasalukuyan, sa pagsusumikap ng China na sakupin ang Taiwan, nakaharap ang Japan sa isang mahigpit na desisyon kung sila ba ay makikialam o mananatiling neutral sa pagtugon sa isyu ng maliit na islang ito. Well, sa ngayon talaga, hindi pa pwedeng hindi makialam ng Japan kasi pati sila hinaharas pinapasok talaga yung island nila, no, Senkaku Island. Pinapasok ng Chinese. Kaya yun, di ba, tinataboy nga nila yung mga barko ng China. Kaya hindi mo pwedeng sabing neutral kasi talagang lahat po talaga dyan sa Asia, no, dito po sa atin, ay talaga pong hinaharas at talagang ginagawa ng hindi maganda ng China. Sa kabila ng kakulangan ng opisyal na ugnayan sa pagitan ng Japan at Taiwan, hindi sinasanto ng mga ito ang sitwasyon, lalo na sa harap ng agresibong hakbang ng China sa isla. Sa simula, walang tinig ang Japan sa issue, ngunit habang nakikita ang lumalalang pang-aabuso ng China, sumali na rin ang Japan sa pampulitikang issue ng Taiwan. Isang halimbawa ay ang dating deputy official ng Japan na si Asutaro, na nagpanukala sa Amerika na suportahan ang Taiwan laban sa China. Para kay Asutaro, mahalaga na hindi makuha ng China ang kontrol sa Taiwan dahil dito ay matutunton ang Taiwan Strait, isang pangunahing ruta ng kalakal at sasakyang pandagat na kritikal sa kalakalan sa buong Asya. Ang ganitong pagsuporta at pakikiisa ng Japan sa Taiwan ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na labanan ang panghihimasok at pang-aabuso ng China
sa rehiyon. Ganito po kasi yan syempre, kaya po sumuporta na rin po talaga ang Japan. Alam nyo kasi sila, may experience na po sila Been there, done that na po sila. Alam po nila yung kahihinatnan ng ganyang pagsakop ng pagsakop. Kasi ginawa na nila dati yan Kaya ganun po ngayon ang ginagawa talaga ng Japan. Nakasuporta po sila sa atin at sa maraming mga bansa dito po sa Indo-Pacific, no? Dahil po ito pong China kasi sobrang agresibo talaga, talagang namimisikal. Kumbaga, syempre yung Japan ay ginawa na namin dati to Alam nila na walang magandang kahinatnan. Kaya ngayon pa lang pinipigilan na po talaga nila at kinukondena nila ang galawan po talaga ng China. Noong 2021, si dating Prime Minister Shinzo Abe ay naglabas ng malinaw na pahayag na Taiwan emergency is a Japanese emergency Yes. na nagpapakita ng determinasyon ng Japan na ipaglaban ang Taiwan sakaling ito'y atakihin ng China. Yung Taiwan Strait kasi nga po talaga, yung history po talaga yan. Yan po talaga yung daanan ng lahat ng kalakal, kahit anong bansa po talaga. Isipin nyo yun, kung mahahawakan talaga ng China yung Taiwan Strait o yung sabihin nating mismong Taiwan, pag nahawakan nila yung Taiwan at syempre kanila na rin masasakop yung Taiwan Strait, wala na pong freedom of navigation po talaga. Diba? Ngayon pa nga lang po, diba, sa atin dito sa West Philippine Sea, sa atin sa Baho, diba, Sinloc, sa Ayungin Shoal, sa mga teritoryo natin, hindi na nga po tayo makapaglayag at makalipad, no, sa himpapawid ng Malaya. Paano pa kaya kung sasakupin pa ng China ang buong West Philippine Sea? Kaya lahat po talaga ng bansang nakapalibot dyan ay talaga pong magre-react at kakalabanin din talaga ang China kasi po mawawalan po ng saysay yung UNCLOS na lang po unang-una, no? Yung freedom of navigation, maling-mali po talaga yun. So masasabi po talaga natin ang adhikain po talaga ng China ay sakim. Ganid po talaga sila. Hindi po pwede yun kasi po yung Taiwan Strait po talaga ay for all po yan. Kaya nga freedom of navigation, kapag nahawakan talaga ng China yan, mawawalan po talaga ng saysay lahat yun. Ito ay nagpapatunay ng pagiging sangkot at handang suportahan ng Japan ang Taiwan sa harap ng potensyal na krisis. Yes. Gayunpaman, ilang buwan pagkatapos ng pahayag na ito, naranasan ng Japan ang isang trahedya nang mapatay si dating Prime Minister Shinzo Abe habang nagsasalita sa isang politikal na okasyon. Bagamat walang tuwirang koneksyon sa nangyari at sa kanyang pahayag laban sa China, nananatili pa rin ang matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pangyayari ay hindi naglagay ng alinlangan sa ugnayan ng Japan at Taiwan at patuloy pa rin silang magkasama sa mga usapin at interes sa rehiyon. Tama. At isa pa sa tinitignan na dahilan kung bakit handa ang Japan na protektahan ang Taiwan ay dahil sa isang isla na pagmamay-ari ng Japan na malapit rito. Tama. Ito ang Yonaguni Island. Ang Yonaguni Island ay mahalaga sa Japan at sa Taiwan sa gitna ng tensyon sa China dahil ito ay isa sa mga strategic na lugar sa rehiyon ng East China Sea. Ang islang ito, na mas malapit sa Taiwan kaysa sa Tokyo, ay nagiging sentro ng interes at concern dahil sa mga geopolitical na issue at pangmatagalang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Para sa Japan, ang Yonaguni Island ay may mahalagang papel sa kanilang national defense strategy at security. Ito ay matatagpuan malapit sa mga maritime na ruta at sentro ng regional na pag-uusap ukol sa seguridad. Ang plano upang palawakin ang base ng Japanese self-defense sa Yonaguni, pati na rin ang mga iba pang military infrastructure sa isla, ay bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at protektahan ang kanilang teritoryo laban sa anumang banta. Para naman sa Taiwan, ang Yonaguni Island ay nagsisilbing isang malapit na landmark at strategic location sa tapat ng Taiwan Strait. Ito ay may koneksyon sa mga pangunahing ruta sa dagat at naging bahagi ng usapin patungkol sa kanilang seguridad laban sa mga hakbang ng China na nais sakupin ang Taiwan. Tama. Ang potensyal na militarisasyon at pagpapalakas ng depensa sa Yonaguni Island ay nagdudulot ng alarma sa Taiwan sa posibleng epekto nito sa regional na kalagayan at seguridad. Isa pa sa malupet na plano ng Japan para makorner ang China ay ang pagpapalakas sa First Island Chain Strategy. Ito ay mahalaga dahil ito ay bumubuo ng isang serye ng mga pulo mula sa Japan patungong timog na kinabibilangan ng Ryukyu Islands, Taiwan,
at ang mga isla ng Pilipinas. Speaking of Japan po, no, may update po tayo diyan. Dito po sa amin sa Subic, no, saka po sa Clark kumbaga sinusurvey na po ang mga dating po mga base po kasi ng US kasi po talaga dito sa amin sa Subic saka sa Clark, no. Kumbaga pinag-aaralan po 'yan ng mga natin ng Pilipinas at ng Japan at ng US. Kung talaga pong saan po magtatayo po ng manufacturing po ng mga sandatahang lakas tulad po ng mga paggawa po ng mga barko na pandigma o mga jet fighters. Dalawa po yan, no, either sa Clark o dito po sa amin sa Subic. Kaya napakaganda po yun na kasi po sayang po talaga kahit dito po sa amin sa Subic napakalaki pong lupa yung hindi po napakikinabangan, which is yung dati pong kampo po ng Amerikano. Kung natatandaan nyo po na naging base nga po talaga ng US po dito sa amin sa Subic saka sa Clark. Sayang po talaga, ang laki po ng lugar. Sana po mapakinabangan, sana po matuloy po yan para po talaga makakapagpatayo po tayo dito o dito na po gagawin yung mga pandigma po nating barko o mga eroplano, no, at kung ano-ano pa po na mga missile system. Pero sa tingin ko po ang napipisil po talaga ay dito po sa Subic kasi po nagsalita na rin po yung representative ng Japan kung na ano niyo po yung balitang yun na parang gusto po nila dito po sa Subic na magtayo po ng manufacturing ng mga sandatahang lakas. Ang bawat taunang ulat ng Pentagon ukol sa kapangyarihang militar ng China ay nagtatampok ng mapa na nagpapakita ng kadena ng mga pulo mula sa Pilipinas pakanluran hanggang sa gitnang Vietnam. Ang island chain ay itinuturing na mahalagang depensa at hadlang sa dagat ng China. Nagbibigay ng stratehikong oportunidad para ang PLA Navy sa pagbibigay ng kakayahan sa panlabas na labanan. Ang mga puwersa na namamahagi at nakalagay sa paligid ng mga islang ito ay maaaring maging mahalagang aspeto sa seguridad ng China, lalo na sa mga sitwasyon tulad ng mga angkla sa Senkaku Islands, Taiwan o iba pang usaping pang-geopolitika. Ayon kay Admiral Yoji Koda, isang dating commander ng self-defense ng Japan Fleet, ang konsepto ng panlabas na depensa sa makitid na lugar ng Asya ay hindi na epektibo. Sa kanyang pananaw, ang pagtingin sa unang chain ng mga isla, pati na rin ng Japan, bilang pangunahing linya ng depensa ay hindi praktikal. Sa halip na ituring ito bilang parehong mahalaga at mahirap maipagtanggol, sinabi niya na ang koponan ng US-Japan ay maaaring gamitin ang kadalubhasaan sa maritime terrain laban sa China. Noong World War II, itinatag ng Imperial Japan ang isang depensa sa Western Pacific. Bagamat humadlang ito sa US Navy sa pagpasok sa Asyo, hindi ito kasing madalas o kasing matibay tulad ng unang chain ng mga isla. Ang unang chain ay mas compact at mas maikli, ngunit mas pinalad na depensa na may kasamang malapit na pagkakasunod-sunod ng mga isla. Sa kabuuan, bagamat may pag-aalinlangan sa konsepto ng island chain, kinikilala ni Admiral Koda na may potensyal ang US-Japan Alliance na gamitin ang ganoong konsepto para matagumpay na hamunin ang China sa larangan ng kalakalan. Oo naman, siyempre isipin nyo dalawang napakalakas na bansa niyan, Japan at US. Siyempre pinakamalakas yung US, no? Siyempre gagawa talaga ng matinding strategy yan. Hindi po yan teka-teka, hindi po yan yung basta-basta lang, no? Na banat ng banat. Talagang pag-iisipan pong mabuti yan bago po nilang gawin yung mga ganyang bagay. Unang-una po, hindi rin talaga rin biro ang China. Isipin nyo, pinakamalaking navy yan, pinakamaraming navy ships yan sa buong mundo, no? Navy fleet ang China. Pero ang ano lang talaga natin dito, no, na baka nga yung mga navy o kung anumang kagamitan ng China ay madali nga talagang masira. Alam natin na made in China talaga, no? Saka po talaga wala talaga makukuyog po talaga ang China sa dami po at lahat na nga po halos talaga ng bansa ay kalaban po talaga ng China. Tapos kaalyado pa natin at ang Japan yung US, wala na, game over na po talaga. Kaya nga po yung sinasabi ko kanina, no, kung ano yung sinabi ng Japan dati na pagsisisi nila nung World War II na kung bakit sila nagdeklara ng gera, ay ganun din ang mangyayari sa China. Na magsusori rin yan kapag, wag naman sana magkagera, pero kung nagkataon po talaga na magdeklara ng gera ang China, ganun din po ang mangyayari. Mapupulbos po talaga ang China kasi po wala po talaga silang kakampi, dumog, masasabi natin ganun. Sa kabilang banda, hindi lamang sa mga aspetong ito kinikilala ang Japan.
Ngunit tinatanaw din ang kanilang kahusayan pagdating sa mga naval attack at defense. Sa katunayan, maituturing ang Japan bilang isa sa mga bansa na may higit na balanse at kahandaan pagdating sa mga sasakyang pandigma sa dagat. Dahil dito, ang Japan ay nagtatagumpay sa pagiging may hawak sa teknolohiya at ugali sa larangan ng digmaan. Kasi sabi ko lang, di ba, kapag kayo po ay nakatungtong ng Japan, para kayong alien doon na para kayong alien galing sa outer space, bumaba kayo ng Earth, ganun po, no? Talaga pong mako-culture shock po kayo at sobrang grabe. Sobrang ahead of time po talaga ang technology ng Japan. Kaya sa mga hindi pa po nakakarating ng Japan, no, pumunta kayo ng Japan at sasabihin nyo tama ang sinasabi ko. At isipin nyo na lang na ang history po ng Japan talaga pong pag sila ay gumera, grabe yung puso nila na ipaglaban ng kanilang bansa. Isipin nyo yung bansai, yung salitang bansai, di ba? Talagang yung kinakrush po talaga nila, yung eroplano nila, binabangga po talaga nila sa mga barko o sa mga carrier ng US noon. Ganun po, kumbaga hanggang mamatay na po talaga sila. Ganun po talaga yung puso nila na maipagtanggol lang ang kanilang bansa o maipaglaban nila ang kanilang bansa. Kaya po, pag talagang nakipaggera po talaga tong Japan, grabe rin po talaga yan. Nasa history na yan. Sobrang tindi talaga. Kumbaga yung makabayan nila talaga sa puso nila, ganun po kaigting ang mga Japanese. Lalo na sa aspeto ng pangangalaga sa kanilang teritoryo laban sa posibleng banta. Sa pangkalahatan, ang pagsulong ng Japan at pagbabalik ng kanilang sigla sa larangan ng militar ay nagbibigay diin sa kanilang determinasyon na ipagtanggol ang sarili at ang kanilang interes laban sa patuloy na pag-angkin at panghihimasok ng China sa rehiyon. Ang mahigpit na pagtutok ng Japan sa seguridad at depensa ay nagpapahiwatig ng posibilidad na handa silang ipagpatuloy at ipatupad ang mga hakbang na kinakailangan upang mapanatili nila ang kapayapaan at seguridad sa Asya. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to, no, Kaalam PH. Nasa description po ang link na kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel and don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Paki-like na lang po itong video natin, no, kung nagustuhan nyo ating reaction video. Comment down below kung anong saloobin nyo sa napanood nating napakagandang video na to ni Kaalam PH. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.